Napakalaki ng papel ng isang ina sa loob ng tahanan na para bagang liwanag. Wala tayong liwanag kapag walang mga nanay. Hindi po ba? At siguro ay bibigyan natin sila ng parangal at sabay-sabay natin ipagdiriwang ang araw na ito sapagkat kinikilala natin sila ng mga bayani ng tahanan. Amen po ba, mga nanay? So, we make it special this day because once a year lang naman po ito na bibigyan po natin ng karangalan ng mga magulang. Pwede po ba tayong lahat ay tumayo muli at ihandog natin ang ating pag-aaral sa Panginoon sapagkat siya lang ang nakapagbubukas ng pintuan ng maraming puso. Tayong lahat ay yumuko and all the online viewers, please feel free to pray with us. Lord, ito pong umagang ito, buong puso kaming nagpapasalamat sapagkat panibagong araw, panibagong pag-asa. Naniniwala kami na dahil sa iyo, kaya ang mundong ito nag-i-exist pa. Lord, muli kaming nagsusumamo na napakarami pang taong totoong naghahanap sa inyo. Huwag mo silang pabayaan na hindi ka nila masumpungan. Hindi lang po kami ang church, napakaraming simbahan sa buong mundo na pwede mong gamitin bilang instrumento na abutin pa ang mga tao mong nasa paligid. Naniniwala kami, Panginoon, na napakaganda, Panginoon, na magaganap sa isang taong sino mang sumuko sa inyo. Kaya ngayong umagang ito, pagpalain mo ang anumang mapag-usapan namin, hindi lang makapagbigay ng kagaanan sa aming mga puso, bagkus magbigay ng daan sa maraming pang puso na makilala ka. Salamat muli at pagpalain mo ang aming gawain mula ngayon hanggang sa matapos at sa mga susunod pa na gawain na meron kami sa panghapon. Tinaas namin lahat ng ito sa panalangin sa mataas pangalan ni Jesus. Amen at amen. Purihin po ang Panginoon. Hindi ko rin po inalis ito as a series for all of us that turning your offering into investment. At sabi ko nga, as much as you can invite more nanay, invite tayo. Okay? Kasi we have something to share to them about the message. A Mother's Day special po ito. Malaki po ba ang naitutulong ng mga nanay sa mga anak sa tahanan? Kung say yes. Mga anak, kumusta kayo? Mahal niyo ba yung mga nanay niyo? Sino dito makananay? Huwag na ko kayo magtaas, baka katabi niyo tatay niyo. Hindi natin maalis na kahit papaano, tao tayo, meron tayong mga paborito. Hindi po ba? Siyempre, marami rin mga, sabi nga, mga single mom sa panahon din natin ngayon. At kasama rin ba siya sa ating sa pagpupugay? Opo na, siyempre naman. Kasi hindi naman natin wari ang kanilang mga pinagdaanan. Marahil may mga problema rin sila. Okay? Ang mensahe ko po ay hinango po sa Unang Hari, chapter 10, verse 7 to 10. Okay? Ito pong storyang ito ay palagay ko dito mo na lang makikita. Kasi hindi mo ito makikita sa ibang libro ng Biblia. Because many theologians believe that she was a legend or even she was only a myth. Marahil isang kwento lang at walang makapagtitibay kung saan siya galing. But I can say, in the real world, yes, nag-exist itong storyang ito. Okay? I don't know if you know this character na babanggitin ko, but later on, makikita niyo po. Ang pamagat ng ating mensahe ay Queen of Sheba. Yan. Sino nakakilala kay Queen of Sheba? Sino nakabasa na rito? Bakit, Bishop, meron ba tayong matututunan sa kanya? In fact, napakakonti lang ng kanyang storya. At hindi siya Israelita. I don't want to say anything more about her origin kasi baka magkamali tayo. Pero nagbasa rin ako na marami tungkol sa kanya. Many believes that she came from Ethiopia or somewhere in an Arab place. At kung titignan po natin yung kanyang storya, kumuha ako sa conversation at doon pinukaw ng Diyos yung damdamin ko para humugot ako ng mga magagandang karakter ng reynang ito. Di ba? Take note during the time of King Solomon, only men known. Mga babae hindi masyadong kinikilala.
But surprisingly, reyna to. So, ibig sabihin nun, yung kanilang pinanggalingang bansa, kinikilala ang mga babae. Tama po ba? Kasi may reyna. Sino sa inyo nakita sa talambuhay ng reyna? Wala pa? Reyna Elena. hindi po yun. Sa procession yun eh. Huwag na natin, itabi naman natin dyan. Okay, bagay may. Okay, tingnan niyo yung nanay niyo ngayon. Yan. May konting, mga anak tingin yung mga nanay niyo. Yan. Dapat, reyna ng tahanan yan. Kayong mga asawang lalaki, ginagawa niyo bang reyna ng tahanan? Reyna sa kusina? Reyna sa CR? Sa kwarto? Ha? Oh, reyna, magdinis ka dyan. Magluto ka. Diba? So, napaka-importante ng nanay. Dapat, sabi mo sa nanay mo, kung katabi mo, ma, reyna ka pala. Kung asawa mo katabi mo, darling, reyna ka pala. Pagkakataon nyo na po, nanay, sabihin nyo asawa, bakit mo ginagawang katulong? Reyna pala ako. Sa mga online viewers natin, kung nanay ka, reyna po kayo. Kapag-usapan natin yung maikling istorya ni Reyna Shiva. Reyna na galing kay sa Shiva. Hindi po siya, ang pangalan ng queen na to, si Shiva, hindi po. Okay, lugar po to. Okay, lugar po. At siyempre, thousands of years na to eh. Possible na bago na yung kanilang lugar. Kaya nga, they said na itong Queen of Sheba, she belonged to Ethiopia or somewhere in Arab. Okay? At in fact, meron nga itong istorya eh. Ang babae daw na ito ay nakabalot ng tela, itong reyna ito, kasi mabalbon. So, paano siya napunta sa Israel? Alam naman po natin kasikatan ni Solomon. Because of his fame throughout the world. Take note, throughout the world, kumalat. At isa si Reyna na nakapakinig ng istorya ni Solomon. Ready na ba kayo mapakinggan to? Okay. The Bible does not give much information about Queen of Sheba. The Bible is so silent in regards about her origin. Saan siya nagmula? Silent po. Okay? Kaya ayoko magdagdag, ayoko mo magbawas. Okay? So, tingnan natin sa 1 King chapter 10 verse 7 to 10. Doon na tayo sa kanilang pag-uusap ni King Solomon. So, ibig sabihin nun, bumiyahe ang reynang ito, makita lamang yung haring napakinggan lamang niya at narinig. Tama po ba? So, ibig sabihin nun, kakaibang storya to. Dahil yung kanyang pagbiyahe, hindi isang araw. Ilan, Bishop? Buwan. Wow. Sino ditong bumabiyahe ng probinsya, di ba? Pag uwi ka na Bicol, ilang oras? 8 oras, di ba? Para bagang pagdating sa Bicol, di ba? Pagod na pagod ka. Meron nga tayong tiga Isabela, sabi ko, layo pala yun. Hindi pala ganun kadali yun. Sino ditong, yung bang 10 lakad lang nasa church na, pero nalilate pa? Pagdating sa church, pagod na pagod. Wala naman siguro. Halos sa inyo, marami naman kayong mga galing sa malayo, okay? Tingnan natin. When the queen met the king, and this becomes so surprising in her eyes, because yung kanyang nadinig, halos wala pa sa kalingkingan ng kanyang nakita. So, imagine the grandeur. Imagine the beauty of Solomon's kingdom. Palagay ko, yung ginto doon, pangkaraniwan lang. Sa atin, yung mga ginto natin, pag makabili tayo, halos hindi na makita. Di ba? Pag may mga, di ba, hikaw ka. Nakuha niyo po ba? Sa totoo nga, nawawala dahil nililipad eh. Doon, halos, grabe. Kaya sabi niya, yung narinig ko, wala pa sa kalingkingan na nakita ko. Sabi ko, Lord, ganda pala ng kingdom ni King Solomon. Di ba? Kung meron tayong babalikan, ito isa sa pinakamagandang babalikan. Ito yung tinatawag na glorious day ng Israel. Siguro yung lantaran ng ginto, napakamura. Silver na pangkarniwan lang. Wow. Verse 7.
But I did not believe these things until I came and saw with my own eyes. Nung nababaltaan lang niya, di totoo yan. Alam ko, ako na yung pinakamagandang kaharian. Pero umaabot yung fame ni Solomon. Kaya nga, anong nangyari? Curious siya. Because this queen ay meron pong katangian na gusto kong maging katangian ng mga reyna ng tahanan. Ready ba kayo, mga reyna ng tahanan? Mga viewers? Sabi niya, nung nakita ko, yan na, indeed, not even half was told me. In wisdom and wealth, you have far exceeded the report I heard. Ano, kakunti pa lang? Konti lang yung kanyang narinig, nakita niya. How happy your people must be. Ikaw naman pag mayaman yung bansa mo, wala naghihirap, masaya ka hindi. Di ba? Kahit na gumawa ng community pantry, walang pipila. Dahil lahat ng tao kayang bumili. Di ba? Baka pag nagtayo ng community pantry na isang mayaman na bansa, baka nakikiusap, sige na po, pumuha naman po kayo. Di ba? Sobrang yaman How happy your officials who continually stand before you and hear your wisdom. I cannot even, in my imagination, parang hindi sapat. Kasi yung pagkain sa panahon ni Solomon, sobra-sobra. Sobra-sobra. Praise be to the Lord your God. Dahil sa kanya nakita, napapuri niya yung babaeng ito. Katulad na rin natin, yung Muslim na doktor nag-praise God. Di ba? Walang masama. Praise be to the Lord your God, who has delighted in you and placed you on the throne of Israel. Because of the Lord's eternal love for Israel, He has made you king to maintain justice and righteousness. Medyo iwas lang ako konti sa message. May dalawang importante pala sa loob ng kaharian. Justice and righteousness. Kaya galit ang Diyos sa mga corrupt because there is no justice. Importante pala yan. Even government, it should be justice and righteousness. And she gave the king 120 talents of gold. Alam mo, siyempre, pag nagbabasa kasi ako, isa sa mga karakter ko, iniisa-isa ko yan. Kumbaga, kinakalkal ko pa yan. Hindi lang basta binabasa ko. Kaya medyo mabagal ako magbasa ng Bible kasi talagang hinihimay-himay ko. And I always ask God, Lord, why it is detailed? Detalyado. Imagine, pwedeng nagbigay siya ng napakaraming ginto, pero ibinigay yung number. So, is it well count? Yes or no? 120 talents of gold, large quantities of spices. But Bishop, walang bilang yan. Ikaw ba naman bilangin pa ba yung mga paminta? Ang dami nun. Isa-isa ba yan? Pag napakan pa, nadurog, di pa bibilangin yan. Diba? So, ibig sabihin nun, mukhang yung kanyang pinanggalingan ay bansang napakaraming spices. Ano yung mga bansa na yan? India, isa yan. Diba? Mga mahilig sa spices. Tama? Ano pa yung mga bansang mahilig sa spices? Vietnam. Diba? Puro sili lang yun. Diba? And precious stones. Yan, India, isang part yan. Diba? Never again, listen, never again were so many spices brought in as those the queen of Sheba gave to King Solomon. Walang kayang tumapat. Sino dito mahilig sa mga spices? Yung bang nagluluto, ang daming nilalagay na spices? Wala na. Magic, sarap na lang. Isa na lang para magic. Diba? So, while I'm studying yung kanilang conversation, I found good qualities in her. Ready na ba kayo? Ito yung mga quality na sana meron ng isang babae. Her qualities, her spirit. Bakit ka mo? Because the queen, she was courageous. Imagine mo, magta-travel ka na napakalayo, ng napakahabang panahon. Kung hindi matatag ang damdamin nito, palagi ko susuko ka. She traveled from desert, forest, marami. Possible,
They also encountered mga pirates. Sa dagat lang yun. Siguro may mga sindikato rin. Tama po ba? But I do believe her spirit makes her to meet the king. Alam mo, napaka-importante ng pagkakaroon ng isang courageous heart. Matibay na damdamin. Lalo't sa panahon ngayon. Kayo mga nanay, gusto ko kayo kausapin. Alam ko po, sobra po ang hirap at adjustment na inyong pinagdaanan. Yung dumating ang pandemic. Tama po ba? Sapagkat si tatay, ang iba nawalan ng trabaho. Sino nagbabudget? Si nanay. Hindi ba't masakit din sa ulo yan? Masakit sa isang nanay na wala siyang maihanda na pagkain sa hapagkainan. And how she will make all things like this. Buti na lang yung mga nanay natin matitibay ang mga damdamin. Palakpakan naman natin sila. The Queen of Sheba, her spirit, she was courageous. Ano man ang laban sa kanilang biyahe, hindi siya sumuko. Siguro kung iba-iba yan, ang layo, ang haba ng biyahe, ang dami natin pinagdaanan, umuwi na lang tayo. Hindi siya umatras. Naabot ba niya yung kaharian ni Solomon? Yes. Kailangan sa panahon ngayon na mga nanay may matibay na damdamin. I was saying brave heart. Courageous is different for having a brave heart. Kahit sa palagay mo, nanay, hindi mo kaya, hindi ka susuko. Kasi binigyan ka ng Panginoon ng matibay na damdamin. Every day, yung fine-face nyo, mahirap. Ako magsasabi sa inyo. Buti pa kami mga lalaki, at least meron kaming unwind. Dahil lumalabas kami ng bahay. How about si nanay? Hindi po ba? Nai-stuck lang saan? Sa bahay. Yung ine-expect niya na remittance, hindi sapat dahil kasi nga nag-adjust ang mga trabaho ngayon. Hindi po ba skeletal? Skeletal din yung sahod. Kaya ano nangyayari sa tao? Skeleton. Siyempre. Tama naman, di ba? Skeletal, bukas may sahod, bukas wala. O di, kinabukas wala pagkain. Ano mangyayari sa inyo? Di mga skeleton kayo, mapayat. Tama po ba? Si nanay, mahirap ba nanay pag walang pera? Pero kahit walang pera, tuloy pa rin kumakain. Pwede mo masabi, anak, walang sahod si tatay. Mano ginawin? Huwag mo na kayo kumain. Hindi natin masabi yun, mga nanay. Tama ho ba? Sabihin mo sa katay mo, gagawa ng paraan si nanay. Para may panluto. Wow! Hallelujah! Ano ba? And I am so thankful sa mga nanay na matibay ang damdamin. Imagine mo. Kaya nga ngayon, yung lutong itlog, napakarami ng variety. Totoo, dati, di ba? Sa kawali lang yan. Iba-iba na ngayon. Maano yan? Itlog. Huh, itlog yan, ma? Oo. Bakit kulay itim? Kinulayan ko para ha? Kasi naman, kung lulutuin mo, yun at yun din, di ba? Baka upo pala anak mo. Makain na lang kumain, ayoko na. Kaya ginagawa ng nanay para lang, di ba? Mahatak yung budget. Kukulayan. Maano yan? Adobong itlog. Tama ho ba? Yes. So one of her character, she was courageous. Mga nanay, huwag kayo susuko. Laban natin to. Parang si Pacquiao ako ha. Laban ng ating pamilya. Amen po ba? Kami mga tatay, sometimes or most of the times, we are limited. Kasi maasa lang kami sa trabaho eh. Pero si nanay hindi. Bakit po? Kung anong ibigay mo dyan, pinagkakasya. Tama ba mga nanay? Kaya pasensya na muna mga nanay, kati kayo, mga kolerete nyo nag-adjustin. Hindi po ba? Totoo naman. Am I telling the truth? Sa panahon ngayon, ang daming nanay nag-adjust. Tama ba mga nanay? Sabihin nyo sa masa, nag-adjust kami, darling. Itong isang karakter na gusto ko na hindi nyo dapat itapon. May mga tatay, umuuwi,
sometimes we lose hope. Hindi niyo ba alam, lumalakas ang loob lang namin because may mga nanay na nagpapalakas ng aming loob? Tama po ba mga tatay? Diba? At ang masaklap nito, minsan, ikaw na tatay, ang daming problema, si nanay punching bag pa. Nangyayari ba yan? Well, I'm not saying physically. Verbally, pwede mo silang bugbugin para ilabas lahat ng init mo sa nangyayari sa buhay mo. Tama ho ba? Kaya nga, isang malakas sa palakpak sa mga nanay. The Queen of Sheba, she was courageous. Kahit mabigat ang paglalakbay, she goes on. Even there's a lot of hindrances and danger, she goes on. Tuloy-tuloy siya. Alam niyo po ba, ito ang gusto ko ng diinan to, yung pagiging matibay ang damdamin. Alam niyo po ba, ang mga nanay nagkakasakit din. Pero may mga oras na bagamat mabigat ang kanilang katawan, kinakaya pa rin nila. Tama ba mga nanay? Kahit na parang bagang sabi nga nagpapatoto kanina, gusto ko nang sumuko pero hindi niya ginagawa. Nandoon ang kanyang pagmamalasakit sa asawa at anak. Maraming salamat, nanay. Amen po ba? Purihin ng Diyos, okay? Secondly, the Queen of Sheba, she was a risk taker. Bakit ka mo? She really don't know the road papuntang Kingdom of King Solomon. Hindi niya alam. Siguro patnubay lang. May makakasama siya. So, is she a risk taker? Mga nanay ba? Risk taker din ba? Marami mga nanay. Opo. Mga nanay, dumating kayo sa period ng time. Ito, 1 taon na mahigit. Tama? Yung pandemya. Po ba? Halos 1 taon na mahigit kayong nag-risk. Tama? Baka, padinan nanay ha. I-hold nyo muna yung iyak nyo, okay? Mamaya, pagtawag ko dito sa harapan, sa kayo humagulgol. Uuwi na kami lahat. She was a risk taker. Kaya dapat wag tumawala sa inyo. And of course, the reason talagang gusto niyo makita si King Solomon is it because Queen of Sheba, she was a seeker. Yan. Nanay, put into your heart, dapat mga seeker kayo. Maraming pagkakataon hindi natin kaya ang sitwasyon ng laban. Pero kung kayo'y mapaghanap sa Diyos, wala pong araw na hindi mo mapagtatagumpayan. Amen po ba, mga nanay? Yes. Be like Queen of Sheba. Because she was a seeker, he made. Okay? Nakarating siya sa kaharian ni Haring Solomon. Her journey and seeking made her to see the king. Yan. Kaya nga, alam niyo po ba, when we talk about ministry, one of the greatest ministry ng mga nanay, meron na kayo eh. Walang iba kundi pamilya nyo. Ingatan nyo yung pamilya nyo, turuan nyo sila, alagaan nyo sila, pagdating mo sa langit, may gantimpala ka sa Diyos. Amen? Yes. Kaya kung sabihin na, kailangan ko na ministry, hindi ko kayo din-discourage, pero kung bukod doon na kaya mo pa, why not? Pero in-encourage ko kayo, kung ano meron si Queen of Sheba, dapat kayo rin meron. Okay? Una, matatag na damdamin. Pangalawa, risk taker ka. There's nothing wrong. Alam niyo po ba yung pagluluto ng mga menu ngayon? Hindi naman natin alam kung magugustuhan natin mga anak at asawa. Tama ho ba? Kasi sapat lang yung budget. Sino dito mga nanay mahilig mag-invento pag luto dahil walang pera? Yung ba? Nagsasubstitute. Diba? Imbis na baboy, tokwa. Nakuha niyo po ba? At hindi lang po yun. Yung third version, kapag may naiwan hanggang gabi, luluto niyo pa kinabukasan yun. Third version tawag doon. Okay? Pero pag may amoy na, pakiusap, pakitapon na. Baka naman may amoy na. Gawin, tagtara mo ng, di ba? Mga spices, puro magic na lang yun. Di ba? Pag may amoy na, itapon na. Okay? Next, her wisdom. Yan. Matalino ba siya? She challenged the king and she tested King Solomon. But no one on earth challenged the king. Kay Solomon, wala. Pero itong reynang ito, hinamon si Solomon.
So, ibig sabihin nun, meron ba siyang kakayanan? Yes or no? Siyempre naman. Diba? Tignan natin. 1 King chapter 10, verse 1. Now, when the queen of Sheba heard of the fame of Solomon concerning the name of the Lord, she came to test him with hard question. Wow. Grabe, no? Taas ba yung kanyang dunong? Yes. Imagine mo, hindi naman dadayo yan ng walang bitbit. Di ba? Yung mga riddle, galing ito. Talagang siguro, marami itong alam sa buhay. Kasi pag wala kang karanasan, mahirap magkaroon ng wisdom, di ba? Kasi wala kang karanasan. Okay? Her wisdom. Nanay, muli, namamanik si Bishop, hingi ka ng wisdom kay Lord. Lord, paano to? Dati ang sahod ng mister ko, 2,500 every week. Dahil kasi nga, 3 times na siya pumapasok, 1,000 na lang. Anong gagawin ko, Lord? Di ba? At kung nagkikapo pa ako, di ba? Tatanggal lang pa namin ng tithes. Ano na mangyayari? Ang sabi ng Panginoon, bibigyan kanya ng tunong. Naniniwala po ba kayo na kapag humingi ka ng karunungan sa Diyos, bibigyan ka ng Panginoon? Yes. Na sinabi sa Santiago, tama ho ba? Those who lack of wisdom, ask. God will give you wisdom. Sino dito mga nanay nakaranas ng minsan yung mga imposible pero nagagawa niyo posible sapagkat binibigyan siya ng karunungan ng Diyos? Taas nga kamay, mga nanay. Diba? Yung mga iba. Ulitin ko ha, naintindihan niyo ba? Sino sa inyo nakaranas na binigyan siya ng dunong ng Panginoon sa kabila ng kakarampot lang kanyang bit-bit? Diba? Meron po ba? Sino dito mga nanay na mamalengke? Uso ba pamalengke or puro tawag na lang? Bigyan mo kami ng 1 kilong kamatis. So, lalamove. Namamalengke pa rin ba kayo mga nanay? Mga viewers, namamalengke ba? Yeah. Sino namamalengke dito na konti ang pera pero napagkakasya niya? Diba? Uuwi siya, at least tuwang-tuwa siya. Marami siyang nabiling bagoong. At least, marami kang pwedeng gawin. Hindi po ba? Wisdom speaks. Katulad po ni Queen Sheba. Dapat, hindi siya sabing matalino. Dunong. How to apply what you have learned. Yun ang dunong. Okay? Kasi kahit na kayo mataas sa pinag-aralan, matalino kayo sa eskwelahan, iba ang karanasan ng buhay. Tama po ba? Pagdating buhay ng pinag-uusapan, iba to sa talino. At iba yung mga anak ng Diyos na may dunong. Kahit sa palagay natin, hindi mataas sa kanyang pinag-aralan, pero naipapanalo niya ang kanyang tahanan araw-araw. Ngayon po ba? So, salamat sa mga nanay. Praise God. Okay? Then, third thing na nakita ko sa kanyang quality, her gifts. Yan. Hindi ko inalis yun eh. Bakit kamo? Gusto ko lang tignan yung 120. The number 120 is more on 12 times 10. Talks about law, the 10 commandments, and talks about government. So, ibig sabihin nun, itong Queen of Sheba, mahusay pagdating sa kaayusan. Kasi everything that speak of who you are, kahit sa regalo mo, makikita. Amen po ba? Hindi po ba nalaman natin yung panahon ng mga tagipit? Yung mga, hindi ko siya sabing mga made of China, di ba? Pagdating ng regalo sa Christmas, kung anong madampot na lang. Basta't may regalo. Para sa akin, hindi po masama. Pero kung may wisdom ka, gawin mo yung regalo mong kapaki-pakinabang. Amen po ba? Minsan nakakatanggap tayo, ang ganda ng balot. Pero pagbukas mo, sasama loob mo, di ba? Ganda ng balot, ha? Ginawa na ng maganda yung regalo. Her gifts. Tingnan natin, ha? 1 King chapter 10, verse 10. Then she gave the king 120 talents of gold, spices in great quantity, and precious stones. There never again came such abundance of spices as the queen of Sheba gave to the king Solomon. Okay? Gold. What is gold? Gold speak of divine and virtuous qualities. Diba? When we talk about gold, it talks about precious, costly. Amen po ba? So, ibig sabihin nun, itong ugali, itong quality ng babaeng ito, di ba? Ang kanyang virtue mataas. Ang sabi po ng Proverbs, who can find, di ba?
a woman having a virtue, far greater than rubies. Kaya nga, para sa akin, kung titignan mo ang isang tao, hindi siya nababalot ng halaga ng pera, kundi nababalot ng isang pusong hindi kayang tapatan ng mga salapi na kanyang ibigay na marami. Bakit ka mo? Kasi nga ugali, it takes time na ipoproduce yan sa panahon ng pressure. Hindi niyo ba alam na maraming mga nanay ngayon naging magaling at naging mahusay sa panahon ng problema natin ngayon? Kayo mga nanay, sa tingin niyo, gumaling po ba kayo? Yung panahon ng pandemic? Yes or no? Naranasan niyo ba yung hirap pero sa kabila ng hirap, nairaraos niyo araw-araw? Po ba? Aba, hindi po madali ang iraos ang pamilya araw-araw. Am I telling the truth? Hindi po madali. Unless kung maganda trabaho mo. Paano kung yung trabaho ng mister mo hindi sapat? Kaya mo ba iraos ang buhay ng pamilya mo? Masakit ba sa isang nanay na hindi tayo makapag-provide sa lamesa ng ating mga anak sa hapagkainan? Yes or no? Pero ang tanong, nairaraos niyo ba araw-araw? This is what we call virtus. Amen? Spices speaks of sweet savor and aroma of her presence. Hindi po ba, alam naman po natin, sumasarap ang pagkain kapag may mga spices. Gumaganda ang takbo ng pamilya kapag si nanay ay talagang ipinapamalas ang galing. Amen po ba? Sa loob ng pamilya nyo, kakaiba ba si nanay? Iba ba siya mag-isip? Iba ba siya magsalita? Hello, parang mga nanay nyo, parang ano Ano ba mga nanay nyo? Parang kinakabahan ako. Ha? Mga nanay ba dito, walang gindo? Gano'n? Sino dito mga nanay na pag nakita yung nanay, para bagang kahit anong bigat ng problema, gumagaang? Ramdam ba pag nakita mo yung nanay mo? Pag dumating nanay mo, yung mabigat na problema, lalo mo bigat. Ha? Kasi binibigtan, ba't gano'n? Di ba? Sino? Hayaan mo na, darling. Di ba? Naiintindihan naman natin. Sino ang ganito mga nanay? Ang sarap sa isang tahanan na ang nanay mo, kumbaga sa pagkain, sila yung nagpapalasa. Amen po ba? Mga anak, magsabi naman amen. Mukhang hindi Ayan. Kaya nga ito kinuha ko Nanay, be as a spice to your family. Sweet savor. Mabigat man ang laban sa panahon ngayon, pero ang presensya ng nanay, nagpapagaan. Mga asawang lalaki, ang inyong mga asawang babae, nagpapagaan ba pag nakikita nyo? O lalo bumibigat? Wala. Tinatawa. Hindi. Sino mga tatay dito na ang laki ng tulong ng kanilang asawang babae sa panahon ng... Taas nga kamay ng mga lalaki. Ayan. Okay. Ba't ka nakataas? Nakatutok. Misis ko. Totoo po yan, mga kapatid. Maraming beses din po na down si Bishop, maraming beses din po ako may mga problema, pero yung asawa ko, she assists me, she helped me. She give me confidence. Madalas. Napakalaking tulong ng asawang babae. Amen po ba? Yes. Pwede ho bang sa mga asawang katabi niyo po? Pero kung di nyo katabi asawa, huwag nyo sabihin yung babae, ha? Okay? Sa katabi sabihin mo, ang laki ng tulong mo sa akin. Sige, sabihin niyo po, sa mga viewer, kung magkatabi kayo, sabihin, ang laki ng tulong mo sa akin. Yeah. Ang sabi ng asawa, babae, oo naman, ako nagtatrabaho, ako nagpapakain sa iyo. Hindi, totoo po. Kaya nga, tama po yung kasabihan na ang ina ng tahanan ay ilaw. Amen po ba yan? Ang ganda ng presentation nyo, ilaw. Di ba? Kaya, mahalin po natin. Amen po ba? Mga nanay, say amen. Amen. Next, the precious stone. Di ba? Dinala niya ng ginto, spices, at mamahaling bato. Okay? Precious stone speaks of her rarity. Kakaiba. Diba? And where she will be remembered. Ayan.
Saan madaling maalala si nanay? Oh, yan. Saan madaling maalala si nanay? Hindi lahat ng mga nanay magaling magluto. Let us be honest for that. Pero may mga nanay hindi magaling magluto, pero ang galing maglaba. Diba? Pag naglaba talagang yung mga printed, nagiging puti. Ha? At yung mga puti, nagkakakulay. Ang ganda yun. At least may bagong damit. Sige nga, pili nga tayo isang kabataan. Saan mo madali mo matandaan at maalala si nanay? Okay, itong mga Cortez. Jelina, saan mo madalas, pag sinabing si nanay, Jelina, naalala mo, kagad, si nanay. Sige, anong madalas? Pag madalas mo, ano? Katulong yun. Isa lang naman, huwag naman yung paglalaba, pagluluto, naglilinis ng banyo. Katulong yun. Kayo, when we talk about, in rarity, yung mga remarkable, ikaw, saan madalas pag sinabi mo yung, kagad sinanay na naisip mo? Mala-artista? Ha? Palabiro. Ayan, okay. So, sinanay mo, clown pala. Can you give me one good quality na pag ito nabanggit, sinanay ko yan ha? Meron ba? Meron maglakas loob? Sige po, walang masama. Mensahe naman to. One good, yan, Saragosa. Yan. When you talk about yung isang quality, ano kagad? Pagluluto. Wow. Salamat. Palakpakan naman natin mga... Totoo po yan. Diba? Hindi naman lahat good quality. May mga nanay din na may mga bad quality. Tama ho ba? But this time, pwede ho ba pag-uwi nyo lahat ng magandang qualities ni Queen of Sheba, bitbitin nyo. Amen po ba yan? To meet the King. Sino may hari natin? Si Jesus. Okay? Now, go on. Alam mo, itong mensahe ko, sobrang pili. Kasi napakalit lang ng portion ni Queen of Sheba. Kaya inisa-isa ko na pwede nating kapulutan ng aral. Diba? Her quality. Now, we go on her words. Ayan. Mga nanay, lagot kayo. Yung mga salita nyo. Her words, okay? Queen of Sheba says, she adored the God of Solomon. It opened door of her belief. Hindi ba pinapurihan niya yung Diyos ni Solomon? Amen po ba? Yung mga nanay ba natin pag narinig natin mga salita nila nakakagan ng loob o nakakabigat ng kalooban? Ayan. Tumahimik ang madla. Para nakakabigat. Sino dito pag nagsalita nanay niya talagang, dubong gumaong, yung pakiramdam ko gumaan mo. Diba? Sino dito pag nagsalita nanay niya, lahat ng anak wala na. Meron bang mga ganyan? Opo. Mga nanay, maging maingat kayo sa inyong pananalita. Because you are building your children to become godly or to become worldly. Ayan. Kaya, wag na wag sasabit sa mga bibig nyo yung mga mura, insulto, pananakit ng damdamin. Amen po ba? Kahit anuman ang inyong dinadanas, do not let words coming from your lips, mga negative na nakakasira, bagkus, afflict your children. Hindi niyo ba alam na kapag lahat tayo napalitan ng ating way of pananalita, gaganda yung community natin? Yes. Alam mo yung panahon ngayon? Bago puputok yung mga missiles, patay ka na sa salita. Sobrang mga magsalita ngayon. Sa larangan ng Facebook, ang sasakit ng mga salita. Tama ho ba? Sa larangan ng mga interview, ang sasakit ng salita. Hindi niyo ba alam, sinabi po ng James, di ba? Ang ating mga dila pwedeng makabuhay at pwedeng makamatay. But the Bible says, the Queen of Sheba, when she met King Solomon, she praised the God of Solomon. Amen po ba? Pag umuwing nalulumbay ang asawa, at walang kita, sabi mo, darling, huwag kang mag-alala. May Diyos tayong buhay. Susunod na araw,
may magandang mangyayari. Tama ho ba? Hindi yung, wala ka naman dala. Diba? Maghapon ka na sa labas. O, di ba nangyayari po ba yan? Diba? Anong kakainin natin? Tama po ba? So, imbis na lumakas ang loob ng asawa, ano nangyayari? Napanghihinaan ng loob. Nangyayari po ba yun? Yes. Sino dito pag dumating ang asawa, walang dalang budget, pero hayaan mo, darling. Diba? Kung ngayon, wala ka nahanap, bukas meron. Pero ngayon, huwag ka muna kumain. Bukas mo. It opened doors for a blessing. Alam niyo po ba, sabi na iba, ang pera nagpapatakbo ng mundo. Ako magsasabi, ang salita ng tao, pinapatakbo ang mundo. Kasi ang pera, umiikot lang. Pero ang salita, di ba? The news makes the world go round. Tama ba? At saan galing news? Bibig. Yes or no? Hindi ba kayo nagtaka? Noong nagkaroon ng pandemya, wala man tayo nakitang namatay sa gutom. Lahat nakakain. Hindi po ba? Nawala lahat ng luho, nawala lahat ng ganito. Lumiit ang sahod. Pero nagkasya. Nagkasya ba? Yes or no? Totoo nagkasya. In fact, hindi nagkasya, mga damit nyo na. Tama, hindi. Kaya sabi ko, imagine nyo ha, ang liit ng kita pero nagkasya. Sumapat. Talagang yung mga part ng wala pong pandemic, luho lang pala kadalas. Pero salamat sa mga nanay, sa tulong ng Panginoon, napagkakasya ang lahat sa loob ng tahanan. Muli natin palapakan sila. Wow. And this is the Queen of Sheba says, Blessed be the Lord your God, who delighted in you, setting you on the throne of Israel. Because the Lord has loved Israel forever. Therefore, He made you king to do justice and righteousness. Next, her blessings. Yan. Okay? Because she was a seeker. Mga nanay, kunin niyo po itong karakter na to. She was a seeker. A seeker always met the king. Ang sabi kanina ng pastor, Matthew 6:33, seek first the kingdom of God and His righteousness, and all things shall be added unto you. Kapag ikaw ay isang mananampalataya na lagi mong hanap ang Diyos, maniwala ka o hindi, matatagpuan mo ang ating Panginoon. Amen po ba? So loneliness, yes, can come to one nanay. But as long as you are seeker, hindi po magtatagal yung pagiging lonely mo. Sapat ang Diyos. Nakita nyo kanina pa totoo. In fact, napakaraming depressed opportunity na pwedeng sumira sa isang kabataang babae kanina. But because of God, she encountered God through the message. Napagtagumpayan nila yung event. Napagtagumpayan niya lahat ng mga problema niya. Bakit po? Because she is a seeker. Amen po ba? So, tingnan niyo po si Queen of Sheba. Because she was a seeker. Natagpuan ba niya si Solomon? Yes or no? Yes. Because she was a seeker, she met the king. Grabe, no? Lahat ng pagod niya sa kanyang journey, halos nabura. Makita lang niya yung kanyang gustong hangad na makita. Nakita ba niya? Nakita po niya. Okay? Because of her wisdom, she got what she desired. Yes. Dahil sa kanyang talino, nakuha niya yung gusto niyang makuha. Amen po ba? Alam niyo po ba na ako po'y, honestly speaking, namamangha rin sa maraming nanay. Although hindi sapat yung sahod ng kanilang asawa, pero may ibang nanay nagagawa pang makapag-ipon. Nangyayari po ba yan? Yes. Di ba? My wife. Di ba? Nagsisave siya. Nag-iipon siya. Minsan nga, nagtataka ako, pag gipit ako. May babayaran ako, sabi ni asawa ko, daling may babayaran. Oh, may babayaran ako. Magkano ganito? Teka muna, sabi ko, isip mo na ako. Sabi ko na, meron ako. Lalabas na niya. Tulungan kita. Wow. Kayo po mga asawang lalaki, ganun ba yung mga asawang babae niya? Ay, wala na. Ibang, darling, gipit ako eh. Kayanin mo yan mag-isa. Oo po, importante yan. Okay? Sabihin mo sa asawang babae, dapat
marunong ka rin magtabi. Sige sa mga asawa, dapat marunong ka rin magtabi. Ang sagot ng asawa mo, ano itatabi? Kulang pa nga, bibigyan sa akin. Huwag nyo na masagutin ng ganon. Diba? Huwag kang mag-alala, darling. Dahil Mother's Day ngayon, kakain tayo sa labas. Wow! Mukhang tumahimik kayo, ah. Okay? Huwag kayong mag-alala. Ilabas nyo na yung pagkain nyo. Okay? Because of her generosity, she received more than she gave. Alam niyo po ba na umuwi si Queen of Sheba na yung kanyang binigay kay Solomon at yung kanyang binitbit pabalik, masigit pa? Amen po ba? We heard the testimony of a pastor. If you are all out for God, God is also all out for you. Purihin po ang Panginoon. Amen? That's simple eh. Alam mo, sa totoo, simple po yun. Totoo po yun. Pero when you hold back what is for God and hold back what is for your family, then ang tendency, everything that you desired, hindi mo makukuha. Okay? Ang isang nanay na kuripot, ang kanyang makukuha, kakarampot. Okay? O sulat niyo yan para sa Facebook. Ang nanay na kuripot, ang makukuha, kakarampot. And because of her admiration, she acknowledged the God of Solomon. Diba? Hindi niyo ba alam, may Diyos tayo. Ang hindi mo kaya, kaya ng Diyos. Naniniwala po ba kayo doon? Sa panahon ng kagipitan, ang Diyos gumagawa ng kaparanan. Yun ang Diyos ko. Yun ba Diyos nyo? Yes. Pag ang mister nyo, kulang ang dala. Yung Diyos natin, ang siyang nagdadagdag doon sa kanyang dinala. Amen po ba? Yes. Kaya nga, yung Diyos sa iglesyang ito, sobrang natin nararanasan araw-araw. Buhay po ba? Sabihin mo sa katabi mo, buhay na buhay. Brothers and sisters, this morning gusto kong makita niyo po yung conversation ni Queen of Sheba kay Solomon. Magdako sa atin ng mga good qualities na kapag bibitbitin natin to, hindi ka lang tinaguri ang reyna ng tahanan, kundi sa mata ng Panginoon, ikaw ay reyna para sa Kanya. Purihin ng Diyos. Amen po ba? You are the queen in the eyes of God. Why? Because her delight is in the God of Solomon. She got delighted in the God of Solomon. Kaya nga, sabi po ng Biblia, delight yourself also in the Lord, and He shall give the desires of your heart. Lahat po ng mga nanay dito ay may kanya-kanyang desire. Tama po ba? And please forgive us. Your desire, most of the time, kami mga asawang lalaki, hindi namin nabibigay. Lalo't sa panahon ng hirap ngayon. Tama ba mga lalaki? But if you delighted in the Lord, hindi naman namin kayang ibigay, sapat yung Diyos natin ipagkaloob ang hinahangad ng puso po niyo. Maganda, di maganda? Sobrang ganda po. Kaya nga, napakasarap ng isang nanay o asawang babae, kinikilala si Kristo. Kung hindi nyo pa kasama ang inyong asawang lalaki ngayon, and it is your desire that someday, kapiling nyo na rin siyang sumasamba kay Kristo. Manatili ka lang seeker, manatili ka lang ng lahat ng quality ni Queen of Sheba. Isang araw, katabi mo na si Mister. Amen po ba? Sapagkat siya mismo ang magpapatibay na yung asawang kanyang nakilala, nung nakilala si Kristo, nag-iba ang takbo ng kanyang buhay. Panginoon, salamat po sa buhay ng mga magulang, mga nanay na nandito. Alam ko po yung natakbo ng kanila pong papel sa loob ng tahanan sapagkat hindi po ganun kadali lalo't sa panahon ngayon. Marahil, marami rin pong nanay sa labas na bumigay na, sumuko na. Salamat sapagkat nakakilala sila sa isang Diyos na kailanman hindi sila iiwan at pababayaan. At dahil dito, Panginoon, itong mga dakilang nanay sa harapan namin ay patuloy na hubugin mo, samahan mo at gabayan mo. Ang pakikipagbakas sa laban ng buhay na to ay mabigat, ngunit gumagaan dahil ikaw, Panginoong Jesus, ay kapiling nila. Lord, dalangin na yung lingkod sa mga nanay dito at sa mga nanay sa lahat ng mga nanonood ngayon. Ingatan nyo araw-araw.
iiwas sa anumang karamdaman. Napakahirap sa isang nanay na magkasakit. Lalo tigit ang kanilang ginagampanan sa loob ng tahanan ay mabigat din. Bibigyan mo sila ng kalusugan at kalakasan sa lahat ng nanay, sa lahat ng mga nanay sa online ngayon. Ingatan ka ng Diyos. Hallelujah. Pwede niyo ba taas ang iyong mga kamay, mga nanay? Lord, ito yung mga kamay na kung saan naging patnubay ng kanilang mga anak mula maliit hanggang sa paglaki. Lord, huwag mo kalimutan ang mga kamay ng mga nanay na ito. Pinagkatiwalaan niyo po sila at sa inyo, Panginoon, ipinagkakatiwala ko rin sila sa inyo, Diyos. Sapagkat alam ko, bibigyan mo sila ng talinong katulad ni Reyna Shiva, Panginoon. Bibigyan niyo, Panginoon, sila ng isang pusong mapaghanap sa inyo araw-araw. At higit sa lahat, ikaw ang kanilang takbuhan. Kapag sila nalulungkot, wala silang masabihan, meron kaming Diyos na nakikinig at napapakinggan ang kanilang mga iyak at panalangin. At anuman ang pinagdadaanan nila sa buhay nito, O Diyos, kung minsan wala kami sa tabi nila, ngunit si Jesus kailanman hindi sila iniwan. Salamat po sa buhay ng mga nanay ito at lahat ng nanay, Panginoon, sa mga online na nanonood ngayon. Iingatan ka. Papatnubayan ka ng Diyos. At higit sa lahat ng kapayapaan na dulot ng Panginoon, hindi kayang tapatan ng mundong ito. Lord, sa iyong mga kamay, ingatan mo mga nanay na to. Sila po'y mga napakahalaga sa bawat pamilyang kung saan pinagkatiwalaan mo sila. Maraming salamat po sa umagang ito. Maraming salamat po sa mga nanay sa online. At naniniwala kami, Panginoon, makapag-raise ka pa na maraming mga nanay na makilala ang kabaitan, ang kabutihan, at ang pag-ibig ni Jesus. Salamat po. Lord, I pray, kami na nandito nagkaisa at inataas sa mga nanay na to. At naniniwala kami, nagkaroon ng breakthrough sa buhay ng mga nanay. Sila po ay matiisin, mahabagin at mapagmahal. At dalangin ko, Panginoon, ang banal na Espiritu Santo patuloy na sa kanila'y gagabay sa araw-araw. Salamat po. Bless their hands, God, right now in Jesus' name. Hindi mo sila pagkukulangin sa bawat araw. Lord, katulad, Panginoon, na nakita namin sa buhay ng isang reyna na minsan pumunta sa tahanan ng hari. At lahat kami nandito, Panginoon, ay lumalapit sa iyong kaharian. At ngayong umagang ito, katagpuin mo ang mga nanay nito. At sabihin mo sa kanila, you are my precious child. Iingatan ka. Papatnubayan kita. Aalagaan kita. At hindi kita pagkukulangin. Salamat po, mga nanay. Salamat po, Panginoon, sa mga nanay ito. Hallelujah. Ito pong aking dalangin, Ama. Sa matamis sa pangalan na aming Diyos, tagapanguno na aming buhay. Sa pangalan ni Jesus, Amen at Amen. Thank you for joining our program. If you want more of our ministry, follow us on Facebook, Mega Harvest Church of Valenzuela, Mega Harvest Music, and Youth Connect. And subscribe to our YouTube channels, Mega Harvest and Mega Harvest Music. You can also be part of our ministry by financial support and donations through our bank accounts. Once again, thank you and God bless.